alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Ireneo, obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan, kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmalin ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trompeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy.
Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal, bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po muna ang lahat. Ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinapaalala sa atin na ang buhay natin ay isang paglalakbay, isang paglalayag na kung maituturing ay na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, para bang normal na o normal sa buhay natin yung makaranas tayo ng kaunting mga pag-uga, halon, o hampas ng hangin. May mga bagay po sa paligid natin
na hindi natin po pwedeng kontrahin, hindi natin po pwedeng kalabanin. Kailangan lang natin, kumbaga, go with the flow lang tayo. Sa tamang konteksto po na ating pinagninilayan. Ang mga problema, nandiyan dyan po yan para tayo mas patatagin. May mga problemang hindi natin inaasahan na mangyayari. Mayroon din naman mga problemang tayo mismo ang pumapasok. Kaya tayo naguguluhan. Maganda dito sa ating ebanghelyo dahil yung mga naging pagkilos ng mga alagad ay isang kapupulutan ng aral sa natin dahil habang sila po ay naglalayag, nakasakay sa bangka, lumakas yung hangin, umampas ang alon. So normal naman po, kung ikaw ay nasa dagat, ikaw ay nasa ilog, gagalaw at gagalaw ang bangka na kinasasakyan ninyo. Kaya nga, ano po ba yung ginagawa ni Jesus habang naririto? Kasi kung tutusin po, baka makaligtaan natin, kasama si Jesus sa bangka. At si Jesus, habang may alon, habang hinahampas ng mga hangin, natutulog lang si Jesus. Natutulog lang. Samantalang, ang mga alagad ay natataranta, natatakot. Kaya talagang napasigaw na, Panginoon, tulungan mo kami. Lulubog tayo. Siguro magandang wake up call din po ito para sa atin na yan nangyayari sa buhay mo, yun nangyayari sa buhay natin, kalma ka lang. Lilipas din yan. Marami na tayong pinagdaanan, pero tingnan mo naman, hanggang ngayon buhay pa tayo. Noon, akala ko mamamatay na ako sa gutom. Noon, akala ko hindi ako makakapag-aral. Itong nakalipas na COVID din ako, pero buhay pa. Pero mayroon bang maitutulong yung matataranta tayo? May maitutulong ba yung mamoblema tayo ng mamoblema? Minsan may problema na tayo, wag na tayong mamoblema. Kasi hindi masosolve kung mamomoblema ka habang namomoblema ka. Isang linggo na po nakakalipas. Nung ako po ay maaksidente, makikita niyo po sa picture, diyan po sa screen, yung larawan ng aking aksidente. Total wreck, 10 sasakyan. Halos masandwich ako ng truck at ng isa pang sasakyan. Yuping-yupi ang sasakyan. Pero buhay pa ako. Pero alam nyo, habang na-experience ko yon, minsan kailangan lang po talaga, gusto ko lang i-share, baka lang makatulong po. Kung may mga problema, katulad ng aksidente, na hindi naman natin ginusto, di naman natin plinano, pero kung may mga problema o aksidente, kailangan lang natin talaga presence of mind. Kailangan lang natin talaga kumalma. Kasi kung sasabayan natin ang pagkataranta, lalo tayong hindi makakakilos ng tama. Alam nyo, habang kasi umikot yung sasakyan ko, So, hindi ko basta sunod-sunod na bangga, bug. Ano nangyayari? Pero, sige, hanggat sa abot na aking makakaya, focus lang. Ano nangyayari sa loob? Ano nangyayari sa labas? Dasal. And then, nung medyo huminto na lahat ng paggalaw, para bang, asan yung papeles? Asan yung, ano yung gagawin ko? Hindi na ako makalabas. Sira na lahat ng lock. Saan ako dadaan? Sabi ng mga tao sa labas, labas na po kayo, baka sumabog kasi yung isang sasakyan, tumatagas na yung gasolina.
Sabi ko, patulong naman po. No? Walang lumalapit. Sabi, doon ka na lang sa likod. No? Dahil basag na nga yung mga bintana, yung mga salamin. So, hanap ng paraan. Kasi kung matataranta, baka hindi talaga ako nakalabas. Pero ngayon, no, paglabas ko ng sasakyan, tinignan ko yung sasakyan, grabe pala yung nangyari sa sasakyan. Pero himala na lahat kami, yung mga 10 sasakyan, may matatanda, buhay naman lahat. Sirang-sira ang mga sasakyan, pero buhay lahat. So, magwawala pa ba tayo? Nung nag-usap-usap kami, magkakaso pa ba tayo? Aksidente ang nangyari. So, may maitutulong ba kung magwawala ang isa man sa amin? Hindi. So, siguro, gusto ko lang ibahagi. Bahagi po ng aking pagninilay na dito nga sinasabi ni Jesus yung kahalagahan ng pananalig. Kasi ang buhay po, sa isang iglap lang pwedeng mawala. Sa isang iglap lang. Bakit tayo? Ba't gugustuhin nating mamuhay sa takot? Ba't gustuhin nating mamuhay na habang namumuhay, dahil sa mga problema, lungkot lang yung ating nararamdaman. Kung may sakit ka, di may sakit. Kung mamamatay ka sa sakit, di mamatay sa sakit. Ihanda ang sarili. Kesa naman may sakit ka na, namumblema ka pa, doble-doble tuloy. Sa isang iglap lang, pag ginusto ng Diyos, mawala ang buhay, kunin ang buhay, mawawala tayo. Pwedeng marami nang nawala sa atin nung panahon ng COVID, pero hindi pinahintulot. Diba? Walang magagawa po kung tayo po ay matataranta ng todo sa mga problemang minsan hindi naman dapat problemahin kasi lilipas at lilipas din. Maliban na lang kung hindi mo talaga sinusolusyonan o hindi mo inilalapit sa Diyos. Nawa po, sa mga panahon na tayo ay inuuga, inaalon, hinahampas, mas manatili nawa tayong nananalig sa poong Jesus Nazaren. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro, naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, ang mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat, nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguraduhan at kaligtasan. Manalangin Panginoon, tayo. ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong
may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. O Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsalay ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya na way walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, angel na masasaya, apostol na Jose. Oh, Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang malay sambahin, viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo. Sa pamamagitan ni Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo'y kinamatayan ay sagisag ng aming